Eda, isang sipi ni Snorri Sturluson, isinalin ni Christopher S. Rosales. At sinabi ni Gangleri, saan at sa anong klaseng bahay nakatira ang dambuhalang si Ymir? Sa tuwing tumutulo ang hamog na nagyelo, bigla na lang lumilitaw ang isang baka na kung tawagin ay Udhumla. May 4 na ilog ng gatas na dumadaloy mula sa nakaluloy nitong suso. Ito ang ipinaiinom niya kay Ymir. Muling nagtanong si Gangleri, ano naman ang kinakain ng baka? Sinabi ni Nakatataas, dinidilaan niya ang maalat na hamog na nagyelo. Noong unang araw na dinilaan niya ang mga yelong bato, ay bigla na lang itong tinubuan ng buhok kinagabihan. Sa sumunod na araw ay naging ulo ng tao ang mga yelo, at sa ikatlong araw ay naging tao na mismo ito. Ang pangalan niya ay Buri. Magandang lalaki siya, matipuno at malakas. May isa siyang anak na lalaki na ang pangalay Bor. Paglaoy pinakasalan ni Bor si Besta, ang anak ng higanteng si Bolborn. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki. Ang panganay ay si Oin, ang pangalawa ay si Vili, at ang bunso ay si Ve. Naniniwala ako na ang 3 magkakapatid ang siyang namumuno bilang mga hari ng langit at lupa. Para sa amin iyon ang nararapat na itawag sa kanila. Sila na pinakadakila at pinakamarangal sa lahat. Sa palagay ko'y makabubuti para sa iyo na gayon din ang itawag mo sa kanila. Tanong muli ni Gangleri, paano sila napag-isa at sino ang higit na ng kapangyarihan sa kanila? Si Har ang sumagot. Ang mga anak ni Bor ang pumatay sa higanteng si Ymir. Nang bumagsak ang dambuhala sa lupa ay umagos ang napakaraming dugo mula sa mga sugat nito. Nilunod ng dugo ni Ymir ang buong angkan ng mga nagyayelong higante maliban sa isa na nagawang makatakas mula sa kanyang tirahan. Ang tawag sa kanya ng mga higante ay Belgarmir. Kasama ng kanyang asawa ay umakyat sila sa isang arko at nakaligtas sa pagkalunod. Sa kanila nagmula ang kanununuan ng mga nagyayelong higante. Nasusulat, napakaraming taglamig na ang nakararaan bago pa nabuong ganap ang mundo. Isinilang si Belgarmir. Ito ang una ko laging naaalala, ang pagsakay sa arkong dambuhalang madunong. O sisa ni Gangleri, ano naman ang ginawa ng mga anak ni Bor, kung totoo nga ang paniniwala mo na mga Diyos sila? Paano ikinukwento sa iyo ang pagkakalikha sa daigdig noon? Tugon naman ni Nakatataas. Hindi pa roon natatapos ang kwento. Kinuha ng 3 magkakapatid ang bangkay ni Ymir at dinala sa pusod ng ginong gagap. Mula sa laman ng dambuhala ay nilikha nila ang daigdig. Ginawa naman nila ang mga lawat dagat mula sa kanyang mga dugo at ang bundok mula sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga ipin, bagang at durog na mga buto ang siyang naging mga bato naman na nagkalat sa mga bundok at kapatagan. Sigunda naman ni Mas Nakatataas, mula sa napakaraming dugo na umagos mula sa mga sugat ni Ymir, ay nilikha nila ang dagat at pinalibutan ng lupa. Inilagak nila ang dagat paikot sa buong lupalop ng lupa. Sa gayon, iisipin ng marami na sobrang lawak at imposibleng tawirin ang dagat na iyon. Singit naman ni ikatlo, kinuha rin ng magkakapatid ang bungo ni Ymir at nilikha ang kalawakan mula rito. Inilagay nila ito sa ibabaw ng lupa na may sapat na kanto. Sa bawat sulok na iyon ay nagtalaga sila ng isang duwende. Sila ay sina Ostri, Vestri, Nordi at Sauri. Kapag daka, tinipon nila ang mga alipatot tilamsik ng apoy na walang tigil na lumilipad at bumabagsak sa daigdig ng Muspel. Inilagay nila ito sa gitna ng papawirin, ang isay sa itaas at ang isay sa ibaba. Ito ang magsisilbing tanglaw ng langit at lupa. Gayunman, ang ilan sa mga bola ng liwanag ay nakatirik lang sa kalangitan. Samantalang ang iba'y palibot-libot sa kung saan-saan. Kung kaya,
Inilagay nila ang mga ito sa tamang pwesto at pinagalaw sa isang partikular na direksyon. Ayon sa mga ninuno, dito raw nagmula ang araw at gabi. Dito rin nag-umpisa ang pagbibilang ng mga taon. Sabi nga sa propesiya ni Sibin, hindi batid ng araw kung saan siya mananahan. Hindi batid ng buwan kung anong mayroon siya. Hindi batad ng mga bituin kung saan sila lulugar. Ganiyan ang kalangitan bago pa man sila inayos ni Owen, Vili at Ve. Wika ni Gang Larry, salamat sa mga ibinahagi ninyong mahahalagang impormasyon. Napakalaki ng gawaing iyon at mahusay pang nais sa katuparan. Pero paano naman naayos ang lupa? Tugon ni nakatataas, pabilog ang bawat kanto ng lupa at naliligiran ito ng dagat. Sa baybayin ng dagat naninirahan ang mga higante, gumawa ang mga Diyos ng isang moog sa dakong loob ng daigdig upang mailigtas ang mga tao sa puot ng mga dambuhala. Mga pilikmata ni Ymir ang ginamit nila sa paggawa ng moog na iyon na binansagan nilang Mayugara. Kinuha rin nila ang utak ni Ymir at saka inihagi sa kalangitan upang maging mga ulap. Tulad nga ng nasusulat, mula sa laman ni Ymir ay nilalang ang daigdig. At mula sa kanyang dugo ay ginawa ang dagat. Ang mga bundok mula sa kanyang mga buto, ang mga puno mula sa kanyang buhok, at ang kalangitan mula sa kanyang bungo. Nagalak ang mga Diyos at kinuha ang mga pilikmata ni Ymir. Mula rito'y nilikha ang Mayugaro para sa mga tao. At mula naman sa utak ng higante ay hinubis nila ang lahat ng mabubulas na ulap sa kalangitan.